Nakahanda na ba kayo? Baka mamayang gabi, dumating na ang kamatayan. Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Batiin po natin ang ating katabi na good morning. At higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos na muli nagbigay sa atin ng mga biyaya upang tayo'y makagising. Binigyan niya tayo ng lakas at magandang panahon upang tayo ay makaparito sa ating kapilya upang ipagdiwang ang banal na misa. At sa pagdiriwang natin ng banal na misa, mulit-muli ipinapahayag natin sa Diyos ang ating taos-pusong pasasalamat. Karapat-dapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Diyos dahil buhay pa tayo. Makakain pa rin tayo ng 3 beses sa isang araw. Nakapagpaaral pa rin tayo ng ating mga anak at mga apo. Makalakad pa rin tayo kahit merong makaramdaman sa ating pangangatawan. At marami pang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kahit may problema, kahit may mga hamon at mga pagsubok sa buhay, huwag lang sumuko, kapit lang sa ating Diyos. Dahil ang Diyos ay lubos-lubos ang kanyang pagmamahal sa atin. At sa pagmamahal at kagandang loob ng Diyos na ito, ay huwag na huwag nating kalimutan ang palaging magpapasalamat. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. 2 linggo na lang, panahon na naman ng Adbyento. Panahon ng paghahanda ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. Sa November 24, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari, the last day of the ordinary time sa ating liturhiya. Parang kailan lang? Parang kailan lang tayo nagkwaresma, no? Tapos ngayon, magpapasko na naman tayo. Kay bilis talaga ng ating panahon. At mulit-muli sa ating pakikipagtagpo sa Diyos ay narinig natin ang kanyang mga paalaala, mga pagturo at paggabay sa atin kung ano ang makarapat-dapat nating gawin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ating mga pagbasa, mulit-muli tayo ay tinatanong, nakahanda na ba tayo? Ano ang ating paghahandaan? Ang pagdating muli ng ating Panginoon at ang pagdating ng kamatayan. Mga kapatid, tayo ay pinaalalahanan na ang ating buhay sa mundong ibabaw na ito ay pansamantalang buhay lamang. At huwag tayong mawili sa buhay na ito dahil lilipas at lilipas ang buhay na ito. Dahil darating at darating ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Dahil ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay. Lahat tayo ay mamamatay sa mundong ibabaw na ito. Una-unahan lang yan. At hindi natin alam kung sino ang mauuna sa atin. Ngayon, paupo-upo pa tayo. Baka bukas, mabalitaan na lang natin na tayo ay wala na sa mundong ibabaw na ito. Dahil ang kamatayan ay isang totoo na pangyayari sa ating buhay na hindi natin alam. Kung kailan, papano, at kung saan ito darating sa atin. Marami sa atin ang natatakot sa kamatayan. Hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Alam na natin yan, na darating ito sa atin. It's already part of our existence.
Bahagi na ito ng ating buhay. Hindi dapat ito katatakutan. Sabi ng ating ikalawang pagbasa. Dahil sabi ng ating ikalawang pagbasa, darating ang Diyos na ang mga patay ay kanyang bubuhayin muli. Sila ang uunahin na bubuhayin muli at kaniyang tatagpuin sa papawirin upang dalhin sa kaniyang kaharian. Ibig sabihin, ang ating buhay ay hindi natatapos sa kamatayan. Tayo ay naniniwala at nananampalataya na pagkatapos ng kamatayan sa mundong ibabaw na ito ay mayroong muling pagkabuhay. Yan ang maging dahilan na hindi sana tayo matakot sa kamatayan. Na there will be a resurrection. Kaya hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Dahil tayo ay muling buhayin ng Diyos. Dahil ang buhay natin sa mundong ibabaw na ito ay pansamantalang buhay lamang. At lisanin natin ang mundong ibabaw na ito. Dahil ang tunay nating tirahan ay walang iba kundi ang kaharian ng ating Diyos. Gusto ba ninyong pumasok sa kaharian ng Diyos? Hinahangad din ba ninyo na makarating sa langit? Gusto nyo bang makarating sa langit? Butega nga, nahirapan tayong marating, langit pa kaya? No? Ang bodega, ang lapit-lapit lang, lalakarin lang natin. Araw ng linggo, isang beses sa isang linggo. Isang oras sa loob ng 168 hours na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi nga natin marating, langit pa kaya? Huh? Yan po ang katotohanan. Nais nating makarating sa langit, subalit ang bodega para tayo ay magsimba, kay hirap-hirap nating marating. Subalit tayong may pananampalataya na mayroong buhay na walang hanggan, ito ay isa sa ating mga hangarin. Hinahangad natin na tayo ay makarating sa langit. Hinahangad natin na tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. At ang ating ebanghelyo ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa pamamagitan ng isang talinhaga. At narinig natin ang talinhaga na ikwinento sa atin ng ating Panginoon. At sa katapusang bahagi ng talinghagang ito, ang kanyang paalaala ay, kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ibig sabihin, palagi tayong nakabantay. Palagi tayong nakatanod at palagi tayong naghahanda upang marating natin ang ating hangarin na makapasok sa kaharian ng Diyos. At anong mga paghahanda ang ating ginagawa? Anong mga paghahanda ang dapat pa nating gawin? Mga minamahal na kapatid, simple lang naman ang hinihingi ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos sa atin na bahagi ng ating paghahanda ay tayo ay gumawa ng kabutihan. Ng ating ilawan ng buhay ay palaging nagliliwanag. At paano magliliwanag ang ating buhay? Paano nagliliwanag ang ating buhay? Kapag gumagawa tayo ng mabuti. Di ba? If we are doing good things, we are shining. Kapag gumagawa tayo ng mabubuting bagay, tayo ay nagliliwanag. Kapag ang mga magulang ay gumagawa ng kabutihan sa buhay ng kanilang mga anak, they are shining to the lives of their children. Kapag ang mga magulang ay gumagawa ng kasamaan sa buhay ng mga anak, dumidilim ang mundo ng loob ng tahanan. Kasi hindi gumagawa ng kabutihan. Kapag ang bata ay gumagawa ng kabutihan sa kanyang buhay,
nag-aaral ng mabuti, isinasabuhay ang magagandang katangian sa kanyang sarili, that child is shining. Pero kapag ang isang bata ay gumagawa ng masasama, hindi nag-aaral ng mabuti, palaging nag-a-absent, palaging failure sa kanyang grade, talagang nagdidilim ang mundo ng mga magulang. Malulungkot ang mga magulang. Kapag ibinigay mo sa iyong magulang na grade 75, 76, 74, 73, masayang magulang kapag yan ang ipinakita mo sa kanya. Pero kapag ang binibigay mo sa mga magulang, 95, 96, 97, 90, nakangiti ang mga magulang. Nagsashine ang buhay. Ibig sabihin, ang ating buhay, lahat tayo mapabata o mapamatanda, ang ating buhay ay nagliliwanag kapag tayo ay gumagawa ng mga mabubuting bagay. Naging liwanag tayo ng ating kapitbahay kapag gumagawa tayo ng kabutihan sa kanila. Naging liwanag tayo sa buhay ng ating mamahal sa buhay kapag gumagawa tayo ng mga kabutihan. Ibig sabihin, ang anumang kabutihang ating ginagawa, lalong-lalo na ang kabutihan na may pagmamahal, ay nagbibigay ng liwanag. At paano natin isusustain ang liwanag na ito? Sa pamagitan ng langis. At ano ang ating magiging langis? Ang ating ugnayan sa Diyos. Ang ating buhay panalangin. Kapag palagi tayong nananalangin, palagi din tayong gumagawa ng kabutihan. Kapag nakakalimutan natin ang mananalangin, kuminsan nagahari ang kasamaan sa ating isipan at sa ating puso at may malaking possibility na tayo ay gumawa ng kasamaan sa ating buhay. Mga manamahal na kapatid, ito lang naman ang hiningi sa atin ng Diyos. Tayo ay gumawa ng kabutihan at ang kabutihan ay ating pagningasin sa pamagitan ng palagi at mataimtim na panalangin. Dahil ang ating ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng mataimtim na panalangin ang siyang magbibigay ng langis upang magningas ang apoy ng kabutihan sa ating mga puso at sa ating buhay. At ang pagningas ng ating buhay sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan ay hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Upang sa pagharap natin sa Diyos ay may pagkaloob sa atin na tayo ay Kanyang papasukin sa Kanyang kaharian. Kaya mga minamahal na kapatid, mulit-muli ang Diyos ay nagpapaalaala sa atin. Huwag tayong mawili sa ating buhay sa mundong ibabaw na ito. Tandaan po natin na darating at darating ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Kung kailan, hindi natin alam. Kaya kailangan palagi tayong nakatanod, nakabantay at nakahanda. At huwag tayong matakot sa kamatayan dahil mayroong muling pagkabuhay. At ang napatunayan ng Diyos na naging tapat at totoo sa Kanya ay Kanyang dadalhin sa Kanyang kaharian upang makapasok sa langit na Kanyang inihanda sa atin. At upang tayo ay makapasok sa Kanyang kaharian, kailangan palagi tayong nakahanda sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan at ang kabutihan ay ating paglingasin sa pamamagitan ng ating mataimtim na panalangin. See you there in heaven one day as long as we are always prepared. Magkita-kita tayong lahat doon sa kaharian ng Diyos sa langit, basta sama-sama din tayong maghanda sa pamagitan ng paggawa ng mabuti, pagningasin sa ating mga pananalangin. Amen.